Edmar, MJ, magandang gabi sa inyo lahat. Nabasa ko po sa post nyo po yung inyo pong tila pagre-remind sa kung kailan nga ba maglalabas po ng desisyon ang Korte Suprema po, Doc. Ano na po ba yung update po ukol doon? At para ma-remind lang din yung ating mga kababayan, patungkol po saan yung inyo pong naging petisyon sa Korte Suprema? Nag-file po ako sa Korte Suprema February 25 last year tungkol po sa zero subsidy sa PhilHealth. Ang budget po ng PhilHealth last year ay zero. Pero ang nire-request ng PhilHealth noon ay 74 billion. Noong 2024, naglipat ang PhilHealth sa pangunguna ng Secretary Recto sa Treasury ng 60 billion. So, nanalo ka naman sa Korte Suprema noong December 5. Kaya lang ang nangyari, sinoli naman nila through the taxpayers' money sa 2026 budget. So, noong 2025, meron ka namang zero budget. So, 60 billion. Tapos 75 billion na hindi nila binigay. Tapos si Senator Loren Legarda sa isang petition sa resolution sa Senate, ang utang pala ng gobyerno sa atin, arrears, simula 2022 hanggang 2026 ay 220 billion dun sa taxes na galing sa tobacco, alcohol, at PAGCOR PCSO. So kung idadagdag mo yung 220 plus 130, ang utang ng gobyerno sa atin ay 400 billion at hindi binibigay yan sa PhilHealth. Ang pinetition ko lang ay yung 2035 na zero subsidy. Isang taon na. Nag-file din dyan si Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez separately, sina Justice Carpio separately. Ako naman, para walang politika, pag-isa lang ako nag-file. So, nung Nobyembre, nakatanggap ako ng sulat galing Korte Suprema at kinoconsolidate pa lang. Lumipas na isang taon mula February 25, February 26. Ngayon March 26 na, wala pang hearing kung unconstitutional yon. Kasi dapat isoli din sa atin yon kasi meron tayo sa batas na natatanggap dapat doon sa mga naninigarilyo at umiinom ng alak at nagbe-vaping products at umiinom ng soda. Yun ay pinagkait sa atin ng gobyerno. Saan napunta yung budget na 220 billion at saka yung 74 billion last year? Yun ang malaking problema. Ngayon, bakit ko dinidiscuss ito? Noong panahon ni President Duterte, pag na-confine ka sa COVID, dahil tayo National Tax Advisor kasama si Secretary Herbosa, 800,000 pesos ang alaan na case rate para sa COVID. Sa makatuwid, pag ikaw ay nagka-COVID, nung time ng krisis, di panahon ng Duterte, wala kang babayaran kasi ang down payment mo, yung PhilHealth. So, ngayon, dapat, kung hindi man lang nilustay nila yung pera ng PhilHealth na nagkataon, tinirmahan ni Presidente Duterte ng 2019 Universal Healthcare Law, ngayon ay 2026. Dapat sana wala tayo halos binabayaran yung out-of-pocket expenses kung hindi nila dinefund ang PhilHealth. Ang Universal Healthcare Law, hindi matutupad yan kung walang funding sa PhilHealth. Kahit may doktor ka, o may ghost hospital pa nga So, yun ang problema. So, ngayon, damdam na damdam ng taong bayan kasi kunyari, wala kang trabaho at ang mga tao hindi makapunta ng ospital at sila walang panggasolina, doktor at saka pasyente, hindi makakapunta sa ospital. Kaya nga sabi ni Secretary Sani Dominguez, mas malala ang national energy crisis sa COVID kasi ang COVID kontrolado mo mag-lockdown ka at magbakuna. Ngayon, hindi mo kontrolado ang galaw ng Amerika, ng Israel at ng Iran war. Walang makaka-declare kung kailan matapos ang gera. At ang taya nila, 3 buwan hanggang 6 na buwan. Sa makatuwid,
lalala pa ng lalala to kasi ang prices ng petrolyo tataas, ganun din ang healthcare costs, ang medicines tataas kasi some of our products galing sa ibang bansa. Ang taas ng dollar and peso exchange rate. So tataas din ang hospitalization mo kasi saan naman kukuha ang mga hospital na pang-amortize nila sa kanilang mga utang sa bangko. Aminin natin, ang hospital din ay kailangan kumita. Ngayon, nung panahon ni President Duterte, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng isang batas na parang bayanihan na naglaan siya ng 200 billion para pondo dahil meron kang healthcare crisis. So dapat, ang ginagawa ngayon ng government, ire-recast mo yung budget. At yung mga budget na malaki let's say flood control project, tapyasin mo yan at ilipat mo sa kalusugan, sa fuel, sa pagkain at sa transport. Kasi hindi mo naman kailangan magpagawa ngayon ng infrastructure in the period na meron kang health energy crisis. So kailangan i-recast dapat siya ng Kongreso at maglagay ka ng supplemental budget katulad noon panahon ni Duterte. Walang politika to. Kino-compare ko lang yung dalawang klaseng pag-respond ng dalawang pangulo sa pandemic and using that kind of situation. Tinan mo, ngayon nakikipag-ugnayan tayo sa China, galit na galit tayo. Nakikipag-ugnayan dati sila sa Russia. Ngayon nakita natin ang vision ng dating administrasyon na yung diplomatic relations natin, hindi natin pwedeng sunugin kasi pag tinanggal natin ng tulay, wala rin tayong pagkukunan Kaya yung ating strong stance against China, yun pala doon din tayo makikiusap later on ng mga gamit. So, kaya ko dinidiscuss ito, this is without politics. Sa isang private citizen at isang doktor na nagsilbi during the last pandemic, nakikita ko yung kaibahan in terms of the response na nakikita natin. Yung bilis, yung sense of urgency, yung weekly meeting with regularity, tuwing alas 4 ng araw, merong si Yusek Berhere magsasalita. At every Friday, tanda ko yan, may meeting sa Malacanang, 8 o'clock ng gabi hanggang gabi. At kailangan may scorecard ka, may checklist ka, na natutupad mo yon. Ngayon, yun ang hinahanap ng taong bayan, yung bilis. Napirmahan na nga yung executive order, may implement po pa in 2 weeks. Kailan pa yun? Di umabot na yung presyo ng bilihin, gamot, at saka ng mga petrolyo products sa langit. So bakit ka pa madali ang executive order para dito kung hindi mo kagad ma-apply? Yung rules of the game, wala na yan kasi this is a life and death situation Hindi ka pwede makahintay. And that's what I understand right now from the anger and ng Senate kasi hindi nagmamadali ang palasyo in terms of trying to articulate this particular need. Ngayon, dahil ako'y doktor at ang ating papel during the COVID task force, nakukumpara natin yung action in terms of the healthcare crisis related to the oil crisis. At kung hindi natin ito papaliwanag sa taong bayan, hindi maiintindihan din ng taong bayan kung paano makakapag-ingat. At yan ang hinihingi natin ngayon, nakikinig naman sana, ito'y walang politika po. Kung hindi po kinuha yung 60 billion, hindi kinagbigay ng zero subsidy, hindi ho ang taong bayan ngayon masakit ang loob pag nakukonfirm. Isang full-time mag-guarantee letter pa na mag-guarantee letter. Hindi ho yun. Dapat yung filling of card, yun na mismo ang lalabas na pang down payment mo pag nakita ka kasi may allocation na budget para sa kalusugan. Opo, bago lang si partner MJ, Doc, doon po sa nabanggit nyo po na daang bilyong piso na utang pa ng gobyerno sa taong bayan na dapat maibalik through
tulong sa pangkalusugan, meron po ba kayong tansya? Ilang milyong Pilipino sana ang natulungan nito at possible kung hindi sila natulungan sa panahon ngayon, madodoble pa yung kanilang daladalang problema dahil sa nadagdagan po yung krisis. Dadagdagan po yung problema na ngayon sa gitna po ng tensyon doon sa gitnang silangan. Lahat tayo magtatamasa kasi sa pandemic lang, lahat tayo naka-lockdown eh. Naka-lockdown tayo eh. Ngayon, pag may healthcare crisis tayo, ang apektado, buong Pilipinas. Lahat naman nagkakasakit eh. Ang sinasabi ko, lahat tayo affected dito. Kay mayaman, kay mahirap, or middle class ka, affected ka. So, ilan ang namatay every year dahil sa non-communicable disease, yung heart attack, cancer, stroke, diabetes na nagdadialysis, yung may chronic lung disease. 500,000 to 600,000 yan. Ang ibig sabihin, ang bigat niyan. Yung nagdadialysis lang, binabayaran natin taon-taon 17 billion eh. Dialysis pa lang yan, number 4 illness yan eh. Ang gastos natin sa 4 na sakit na yan ay 200 billion. Doon lang sa top killer disease ng country, 200 billion ang gastos natin. So, saan tayo kukuha nun? Kaya nga ang sinasabi ko, kung wala tayong pagkukunan ngayon, i-recast yung budget. Di ba may na-i-recast na budget na? Yung hindi natin kailangan agad gawin, i-focus natin doon sa kailangan. Kasama na dyan yung fuel, pagkain, at kalusugan, at ipambabagay na i-itemize nila. Tsaka isang comment ko, doon sa Uplift Committee, bakit hindi kasama ang Department of Health doon? Kung makikita mo, nandun yung DOE, DBM, DOTR, but hindi ba importante doon sa bansa natin ng kalusugan? So dapat kasama ho sa team na yan, hindi lang ho yung 8 na yan na mga committee. Kasama dyan ang Department of Health kasi alangan naman hindi magkasakit ang tao. Ang problema natin ngayon, wala tayong game plan kung magkakasakit ka. Kasi kahit pumunta ka ng ospital, wala ka naman pera, paano ka kukuha ng bayad? Ayuda. Ayuda 5,000. Pero kailan lalabas yun? Pipila ka. Yun nga ang pinaka sinasabi ko, hindi ka na magkakaroon ng guarantee letter ayuda. Kung yung maipip, yung pera na 53 billion, ay hindi sana pinigay sa Department of Health. At yung 53 billion, dinagdag sana sa budget ng PhilHealth. Ang budget ng PhilHealth this year, ay yung 60 billion na sinoli nila na utang dapat natin sa atin yan, yung 53 billion ng PhilHealth at naglagay sila ng 12 billion. So 120 billion. Ngayon, kung idadagdag mo yung maipi, 53 billion, papasok na near 200 billion yung pera ng PhilHealth. Ayun, okay na okay yun. So, ang suggestion ko, yung maipip, i-recast nila yan, ilagay nila yan sa PhilHealth. Para wala ng guarantee letter. Kung ma-hospital ka, diretso ka na sa billing section at wala ka ng pagdadaanan pa na pamamalit mo sa mga politiko at sa Department of Health. Yan ho ang dapat ginagawa ngayon ng government. Opo, Doc, si MJ po ito. Doc, isa lang po yung tanong ko. Possible po ba na may mga ospital na magsara dahil wala lang health worker? Dahil, Doc, mga doktor po may mga sasakyan. Araw-araw po pumapasok at nabanggit niyo po kanina yung epekto ng fuel crisis o pagtaas sa presyo ng langis sa gamot. Aabot ba tayo, Doc, sa ganong senaryo? Pareho. Pasyente at saka doktor di makakapunta. Kasi saan ka sasakay? Naisip ba natin yan? Noon panahon ng pandemic, lockdown nga eh. Nakakapunta lang sa ospital yung may sakit ng COVID. At ang doktor nga, magra-rounds, pero kukunti lang yung doktor. Ang mga doktor noon, bibilang mo kasi lahat nakacentralize dun sa mga PGH, yung malalaking hospital. Ngayon isipin mo, walang sasakyan. Eventually, mauubos ang supply natin. Ang pasyente mismo at saka doktor, hindi makakapta. So dapat, ang ginagawa ngayon ng government,
ipasok na nga yung pera sa PhilHealth, tapos makipag-ugnayan sa mga rural health units, kapag pumunta yung mga pasyente, kompleto yung kanila mga gamot na supply. At maaari sana, kung nakikinig ang government, mag-admin fee sa Mercury or Watson. Sorry kaya kailangan ko sabihin ko. Kasi yun lang yung malapit sa bahay mo na hindi ka maglalakad. Kunyari, may ubot-sipon ka. So, through telemedicine, ang tawag dyan telemedicine or digital medicine, ito yung reseta ko. Since wala naman akong pamasahe, yung nearest na butika, makipag-ugnayan ng gobyerno, charge to the government muna. At hindi nila masyadong mamahalan kasi di ba part ng healthcare crisis, ipepeg nila yung presyo ng lahat, pati gamot. So wala kang overpricing. Tama po ba? So charge ka na lang ang, let's say, Mercury Watson, so the government, ililista yun, babayaran ka. At pagka normal time na, saka babayaran yun. Ganun ang nangyari po noon nung panahon, nung nakalipas na administrasyon. Dapat, ang gawin natin ngayon, kung wala tayong sasakyan, ano nearest nating magagawa? Di open mo yung mga rural health units at doon pumunta. So kahit pag nagreseta ang doktor through online or telemedicine, magreseta yun, papadala sa Viber or Messenger. Pero, yung resetang yun, ipiprint ngayon o ipakikita ng pasyente, hindi ka makakapunta ng ospital. So therefore, ang mga pharmacies ay ang magiging clinic at doon nakaabang na wala namang COVID, so pwede kang lumabas. Hindi ka tulad doon, bawal kang lumabas. Ngayon, yung reseta, dadalhin mo lang sa nearest rural unit or pharmacies na malapit, uuwi ka na. Hindi kailangan ma-hospital. Ngayon, yung kailangan ma-hospital, dapat nakahanda yung ambulance ng Department of Health or kaya mga buses na kailangan na magdadala sa iyo sa hospital. May nakaabang na mga area through the local government unit na kailangan dalhin. Kunyari, Quezon City ka or NCR ka, nag-911 ka, kailangan dalhin sa hospital, na heart attack ka, na hindi pwedeng outpatient, dadalhin yun. Ngayon, hindi naman kailangan ni Mayor ngayon mag-ayuda kasi naka-charge sa PhilHealth kung ano mo sisigilin. So, dapat walang pipiliin ngayon. Kay DOH ka, kay public hospital ka, kay private hospital ka, basta't may PhilHealth card ka, dapat sagutin ng government yan. Kasi national energy crisis. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, Doc. Okay, thank you. Maraming salamat si Dr. Tony Liachon, isang health reform advocate po mga kapartner. Samantala, mamaya